Hi guys! Welcome back to our channel. Yes, maligayang araw, umaga, hapon sa inyo. So, nasa biyanan naman tayo and papunta tayo ngayon sa aking dentist. Ayan. So, may kailangan lang gawin sa ating ngipin. Ayan. Usual hygiene and I think baka may feeling na rin yan na kailangan gawin. Pero we will see kasi daw, ano yan eh, medyo mahabang time. So, kapag hindi nagkasya after yung sa cleaning or hygiene, i-schedule separately yung sa filling or pasta. Papapasta ka rin ba? Yes. So, I think separate day yun kasi hindi kakayanin ngayon. So, babalik tayo dyan. So, anyway, kasama ko si Abby, tinanong ko nga ko siya rin, gusto niya magpa-appointment. Ay, ayaw pa. Yan, tamad pa siya sa dating sa dentist. Ayan. Pero nakapagka-cleaning na rin kasi siya last year. Yung mga November, December. Ayan. Kaya he doesn't feel the need na to do cleaning ng ganito kaaga. Siguro maybe next time. Tsaka alam niyo ba dito guys, sa Canada, pag may mga ganyan dentist, ang mahal. And mahal. Parang kailangan mo i-save din or pagplanuhan, strategize yung paggamit mo ng benefits mo sa work ha. Kasi yung Alberta Health, hindi niya covered yung mga dentist. So, mabigat sa bulsa pag gusto mong magpa-dentist dito sa Canada. So, buti na lang meron tayo sa work na extended healthcare coverage. Yan, under naman kaming Manulife. And yan, covered naman sila Alvin, yan as my dependents. So, utilize niya lang din yan next time. Kasi ang naman, coverage ay for the entire year. Tapos magre-replenish siya ng another set of amounts yan after a year. And yun. So, pupunta kami ngayon sa Willow Smile. Buti na lang nagpa-book ako ng appointment kahapon lang. Tsaka maganda dun guys sa Willow Smile. Lahat sila Pilipino. Pinoy. So we've been sa Pilipinas. There for like 2 years na rin. Na-refer din siya ng mga ka-work ko sa Nordstrom. Kasi doon sila pumupunta. Mga ka-work ko sa Nordstrom, mga Pinay din. Kaya tuloy-tuloy na rin. Although kapag may special concern kasi kay Zion, hindi Willow Smile yung nakakagawa. So, nire-refer nila kami sa specialty doctor. Yan, para sa pedia na dentist. Yung parang gano'n. Which is, hindi na namin nagawa ng time. Pero we will see. And yun nga pala, no, may mga nagme-message sa amin para turuan sila paano mag-web form. Ayan, yun yung web form, yung pag mag-a-add ka ng additional document sa iyong na-submit na application, whether student permit yan, visitor's visa, or work permit. Kasi nga, nabanggit natin na nag-web form tayo nung nag-apply tayo for PGWP, work permit extension. So, gusto nila magkaroon din daw ng guide para kapag sila na yung gagawa ng web form sa IRCC ay magawa rin nila ng tama. So, yan, ipapakita ko yan sa inyo. Maybe at the end of this video ha, kung yun yung interested na topic kayo, you can jump dun sa at the end part ng video na to para turuan ka kayo paano mag-web form. And yun nga, isi-share ko yun based sa aming experience. Alright, later na lang ulit. Di na tayo guys bumaba kasi tulog si Zion. Nakatulog na. Actually kanina bago ko sa liguan, niantok na siya. Kaya sabi ko, bago siya matulog kanina sa bahay, ligo muna siya. So yun, after nga maligo, umalis na kami. Ayan, syempre masarap ang pakiramdam niya kaya bagsak. Ayan, so ito guys yung pinupuntahan namin, Willow Smile Family Dental. So kapag may mga kayo guys, mga benefits yan, especially sa dental, yan, pwede kayo pumunta rito. So dito lang to guys, sa may McLeod banda. Yan, search nyo lang yan, Willow Smile Family Dental. Yan. So nag-aano sila ng mga benefits yan. Yan. Anyway, yan, dito lang muna tayo. Buti na lang hindi nga ganun kalamig, no? -5 lang ngayon. So okay lang na dito muna kami ni Zion at masarap yung weather. So, kawawa naman kasi guys kung gigisingin namin si Zion para lang. Tapos maghihintay lang din kami doon kay Emma. So, dito na lang kami sa sasakyan. So, ayan guys, natapos na din tayo sa Alvin. Salamat. Antay lang sa sakyan. Hindi kasi si Zion tulog pa rin kasi kawawa naman kung gigisingin ko. So, parang tagal ko, 2 hours. 2 hours ba? 2
1:30, 2:30 ako nandito for nap. Lamig na kami dun. Hindi, ginagawa ko naman, sinisindi ako siya para painitin ulit. Oo, pwede naman pumasok doon kasi may area for kids. Kawawa si Sayo. Ay, tulog kasi ngayon yung ano niya, bedtime. Yeah. And yun, ang ginawa lang naman sa akin, cleaning, scaling, ay may mga fluoride pa. And in-schedule ako after 4 months. Ay, hindi, babalik rin pala ako next month for filling. Kasi ngayon sabi ko sa inyo, hindi yun magagawa ngayon dahil nga ang haba na ng time ngayon and may iba pang clients. So, yun, binook na lang ako for next month. And, yan, may free tayo. Free na. Mahal din yan. Oo, electronic or power toothbrush. Actually, nakailang bigay na sila sa nakailan atin. na sila. Baby. Meron pa kami. Oo. Ayan. Pang-5 na siguro. Parang. Oo, every time na kasi guys dito, magpapaganyan ka. Tapos medyo... Depende sa procedure na ginawa. Hindi, siguro kung pag mahal yung procedure mo, bibigyan ka nila sa mga bonus. Kasi dalawa kami na Emma ganito. So, binigyan din ako. Ito, may parang goodie pack sila. Ayan. Ano ba to? Toothpaste yan. Toothbrush. Ano pa ba? And then, toothpaste. Yan, Colgate. Sensitive. Ayan, kasi kailangan ko daw sa gums ko for yung sensitive. And then, ito pang gums din, yung maliliit. Parang floss. Yan, so ito yun. So, free to, binibigay nila sa amin after procedure. Depende. Hindi lagi-lagi. It depends. Pag mahal yung procedure. And, thankfully, covered ng ating insurance. So, wala akong pinayaran na naman. Ayan, at least, diba, nasusulit natin yung card natin, yung benefits natin, kasi kailangan talaga natin. So, kailangan ko nga raw bumalik next month, and then after 4 months then for cleaning, polishing, scaling, whatever. So, medyo mahal ang dito dentista talaga. So, I think nag-reflect na yon nung nagpa-estimate sila, kasi nag-notify yun nung inopen ko yung Manulife ko. Nakita ko na yung kumagkano, pero mahal. Basta nasa 400 to 500, 600, ganyan. Yun yung average talaga kapag may cleaning and then polishing, then fluoride. So, nagmahal din kami last time yung kapag may kasama pang kung ano-anong treatment, nasa 900 to 1,000 yata yung procedure namin dati. Ayan, so... Tapos nung dati nagpabunot din ako, diba? Ayan, buti nga nakabalik na nga kami after like a year. Mahal din, ayan, kapag bunot. Alam niyo naman tayo sa Pinas, hahatakin lang ng pinto, okay na. Ang bunot, magkano lang sa Philippines, pang 350 lang ata. Tama ba? Hindi ko sure pa. Hindi nagmahal na siguro. Ganun ba? 700, 800 na. Sabi mo 1,000. Pero, $20+ yun dito. So, dito, hundreds. Dito, mahal. Oo. Kaya maganda talaga guys. Pag extended healthcare. Benefits kayo, gamitin nyo siya kasi sayang. Kaya kami din, in-ensure namin kung covered si Zion kasi alam yung pagbata, yan, sirain na yung ngipin na yan, tapos magpapalit pa sila ng ngipin before 7 years old. So, dito naman, hindi ka naman by sinulid magtatanggal ng ngipin ng bata. So, inaabot din talaga ng libo yung iba. Kaya kailangan, ayan, ready din ang ating mga insurance. And kapag hindi kinaya ng insurance guys, out of pocket ka na. Pero maliit naman. Hindi natin masabi, depende kasi kung yan, syempre depende sa case to case basis ng mga bata. Tsaka yun nga, actually hindi naman talaga siya libre kasi kinakaltas din naman talaga sa sweldo namin yan. May participation yung employer, ikaw participation din. And yun, kaya gamitin gamitin na lang din. Sayang. So sana tayo pupunta? Shoppers. So punta kami ng Shoppers para saan? May hulog tayo. May hulog lang kaming document sa post office. Alright, mamaya na lang ulit. Dito na tayo guys sa bahay, no? Ayan, so, mayroon kasi akong nilutong sarasyadong baboy. Ang tigas yung baboy nung nabili ko sa Wahing. Hindi naman kumbaga, kulang lang siya sa luto. Ayan, so, kaya ginagawa ko is pinakuluan ko ulit yung baboy. Ayan, tapos, ayan, tayo, pizza. Kasi si Emma ay nagugutom daw. Kaya magha-Hawaiian pizza muna tayo. Yan, so painit ko muna tong oven. Yan, so yan, ganyan-ganyan lang naman ang ginagawa natin ngayon. At syempre, kailangan alagaan natin ang asawa natin. Ayun sarap na upo nila doon ni Zion,
Ayan, ayan kinakain ni Emma stick o. Then si Zion ay piatos. Kagigising lang. Buong biyahe natin guys, no, tulog si Zion. Kaya hindi na kami bumaba ng sasakyan. Tapos yun, ginising na lang namin siya dito nung nasa parking na kami. Stick o, Zion? So, yun. So, mamaya guys, no, ituturo ni Emma yung paggawa ng web form, no? So, abang-abangan niya. Kasi kailangan niya ng laptop ata doon, no? Para mas mapakita namin kung paano. Kasi, ang dami talaga nagme-message kung paano daw ginagawa yung web form, ganyan. Siyempre, hindi naman kasi lahat talaga alam yung mga ganun diskarte, ano? So, yeah, ituturo ni Emma sa inyo guys mamaya-maya. After lang namin kumain itong, pizza. Okay, so ito na ang ating pizza, Hawaiian pizza. Let's go. You want Zion? I want papay that papay. Ah, sige. Papay. So, yung dulo lang ata eh. Yung dulo lang gusto ni Sam. Gusto mo lang yung dulo, Zion? Here. Oh, Here. mainit. Oh, mainit. It's hot. So, kain mo tayo, guys. Si Emma, tinan nyo naman, oh. Grabe ka naman. Sa part to lang naman may sili. Grabe, lagyan pa ng sili. Let's go. Guys, may pagmamayabang lang ako sa inyo. Hindi, ano lang. Nag-crave kasi si Emma ng Ako ba talaga? hipon. Ito na yung nabili namin sa Costco. Yeah, buttered shrimp yan. Yung malaking yun, Oo, dalawa ang dalawa. niluto. So, ito yung buttered shrimp, guys. Grabe. Luto. Grabe. Tapos, tingnan. sinigang na hipon. Siyempre para kay Zion. May sabaw. Kailangan may sabaw Kailangan ni din. Zion sabaw eh. Ayan. Ay, grabe. Ano, ayos ba? Ayos na ayos. Yan, para sa ating katakawan. Mapapakamayata ako. Oo, hindi yun nga guys, no. Nabili namin siya sa Costco ng $27. Ano siya, 1.5 kilos na siya. So, mura na siya kasi pag nagka-captain's boil kasi kami, shoutout kay Joan tsaka kay Dwayne. Na kailangan na Hindi pa natin tayo nakakabalik dyan, ano. Ayan, so, yun nga, bumili kami. Kasi yung ganong presyo 27, parang isang order pa lang yun sa Captain's Boil. Pero hindi siya 1 kilo. Pero Parang- syempre, yun yung naman, syempre. sauce nilang mahal. Yung binabayaran na syempre yung lasa syempre. Tsaka pangalan. Oo. Ito naman, so yun, marunong naman tayo magluto kahit pa paano. Di subukan natin ng buttered shrimp lang. Ayan, so yun, kakain muna kami guys. Then mamaya ituturo na ni Emma yung web form. Alright. So guys, ito na nga pala, isi-share ko kung paano kami nagwe-web form ng document sa aming application before IRCC. So let me just share my screen here. Of course, Google is the key ang unang-una. But yeah, we have to check for the legitimacy of the website. Baka kasi mapunta tayo sa hindi tamang website. So, ito yung kinuha ko, yung with logo na rin ng canada.ca. So, just click IRCC web form, contact us online. So, bakit nga ba ulit tayo nagwe-web form? Yan, kapag may gusto rin tayong i-add or i-update sa ating application na already pending before IRCC. So, marami nagtanong kung paano mag-web form kasi nga kami is may na-miss kaming document when we did our like PGWP application, SOWP extension. And then, na-refuse yun, doon ako motion for reconsideration via web form. So, obviously, dito, ang chine-check natin or kiniklik. Pero dito, sa pag-send ng web form, marami ka ring options. Ano ba yung gagawin mo? Mag-a-add ka ba ng documents? Mag-a-update ka ba ng iyong contact information? For example, number, address, or whatever update sa iyong status. And then, kunwari, before DIY ka, and then gusto mo na i-add ang iyong immigration consultant or lawyer, you can click this. And then you can also choose to withdraw or cancel your application kung tingin nyo ay mali ang nagawa ninyo or you really have to do that one. And then this one is an option for urgent processing for permanent residence card. And then this one, kapag may nakalimutan kayong i-add sa inyong application, for example, yan lalong-lalo na sa mga PGWP applicants, di ba? Kailangan ninyo ng CELPIP result or IELTS result, basta language exam result ngayong policy nila. So, you can continue to form here kapag hindi nyo na
i-upload yon during the time na nag-apply kayo for PGWP. And then you can also schedule or change the date or time of your appointment, or kung meron kayong interview, meron din ditong form, and then others. And then you can also check your application status via web form here. So, ang kiniklik ko, ayan, to add documents, yan kung MR, ayan, is this one, add a document to your application. Whether this is required or not, ito yung pinipili ko kasi later on, when we click this, itatanungin din tayo sa baba nito kung inas ba tayo na mag-submit nitong document na to or hindi, just to add lang or supplement our application. So, yung pinipili ko, supplement, kung hindi naman tayo tinanong or ni-require na isubmit yung document na yon. So, who are you? For example, ako yung mag-a-add sa aking application. Of course, I'm the principal applicant. Then, click continue to form. And then, just fill out the details. For example, ayan. So, gagawa-gawa na lang din ako ng ibang details. So, first name, Emma. And then, last name. Okay, ito yung ano na lang. Common, kunwari, Lopez. And then, email address, abc@gmail.com. Confirm your address, abc@gmail.com. And then, you have to input your date of birth. Okay, kunwari na lang ay 2006, January 1. And then country or territory of birth. Kapag kiniklik ko kasi yung P, napupunta doon sa please select an option. So we have to go here. Yan, sa Philippines. And then sabi dito, fill in only one of the three fields, whether application number, UCI, or unique client identifier, or passport number. Pero ang ginagawa ko guys, fini-fill out ko lahat. Ayan, so application number, either start yan sa S or W or V, depende sa type ng application mo. If that is a work permit, mag-start yan sa W and then just copy yung number sa work permit application ninyo. And then, what did you apply for? So, kung ang in-apply ko ay work permit, ayan, meron din nag-PM sa amin. So, hindi raw nila makita ang work permit dito. So, type siya ng temporary residence. So, temporary residence yon, and dito na makikita yung work permit. So, hindi agad-agad sa unang option. And then, type in your unique client identifier number. So, if may questions kayo about ano ba yung UCI, so meron ditong mag-a-assist sa inyong pop-up. Ayan, so your client ID number, also known as UCI, can be found on any official document we send to you. Yan. So, ulit-ulit lang yon. Makikita nyo yan sa study permit nyo, work permit. So, you have to input the UCI number. So, hindi ko lang matandaan ko ilan yon. Nasa 8 yata or 11. So, just check your UCI number. And then, what country or territory were you living in when you submitted your application? Of course, kapag nagsasubmit tayo and kung nandito tayo sa Canada, just click in Canada. Nationality listed sa passport natin, of course, Filipino, pero click natin yung country, Philippines. And then passport number natin, just say ganyan kung ano yung nandiyan sa passport number. Issuing country, Philippines. So, very straightforward ito, guys. Pero syempre, alam ko, maraming ninenervyos sa how to do web form. Ayaw nila magkamali. So, this is just a simple guide. So, how did you submit your application? So, mostly, this is done online. Pero kung on paper kayo or at Visas Application Center, just click whatever is applicable. So, ito na yung sinasabi ko, di ba? That's why I selected yung add a document. So, tatanungin nila, yung ina-add mo bang document, inas ka ba nila yon to add that document to your application or hindi? So, you can click yes, you ask me to add the documents, or you can click here, no, I want to add the documents to support or complete my application. So, dito mag-a-apply na rin, for example, nakakuha ka ng trabaho, so add ka ng certificate of employment, or kaya sumweldo ka, you want to add your pay stubs. So, hindi ka hinihingan sa at the very submission of your application, pero you want to add and
update na, hey, I'm still earning income here from my company and I want to update you. So just click no, I want to add the documents. And then you can explain here below, I am adding my pay stubs for the month of, for example, November 1 to 30, so and so, and this is my, like, kung ano man, pwedeng over details. So, ito yung work permit application mo and you have dependents. Kung gusto nyo pang in-note na you have dependents, kasi pag PGWP application, di ba, hindi lang minsan solo yan. Para matingnan din nila ang profile ng iyong family, you can also mention that you have dependents and this is your husband and your son, para makita nila na yan, qualified din si husband na mabigyan ng work permit extension kasi ikaw si main applicant ay merong pay stubs and certificate of employment na inad yan at the time of yan submission. So yan, just type in yan whatever you want. And then you can choose file and upload your document. Yeah, so the file formats na ina-accept ay PDF, JPG, JPEG, TIFF or PNG, and then doc or docx, so Microsoft Word document. And you just have to click I understand the disclaimer here, and then you can review your request. So makikita naman dyan, mamaya kasi may mali kang naisagot, mali yung UCI mo, mali yung work permit application number mo, then you can correct it and change your answer. Pero kung feel mo ay tama na ito, then you can submit your request. So hindi ko na isasubmit dahil hindi naman tunay ang ating mga details na inalagay. At least something to guide you. Ayan, when you want to submit a web form. So ayun guys, I hope nakatulong itong video guide na ito sa inyo. Ayan na, simpleng pag-upload lang ng web form na alam ko dati rin ay natatakot ako gawin. But syempre, kapag kinailangan na natin gawin, we really have to explore it. So hopefully makatulong ito sa mga magsasubmit ng additional documents sa kanilang pending application na whether study permit, visitors, visa na application, or work permit. And pinakamahalaga din, lalo na kung gusto niyo mag-add ng certificate of employment, pay stubs, self-pay result, etc. So you can do web form sa inyong application. So kung gusto niyo naman sa inyong asawa i-upload ang documents na yon, of course, yung details din naman ng asawa ninyo ang ilagay nyo. UCI, passport number, work permit number, etc. And then I just click also yung principal applicant because we are not under an immigration consultant or immigration lawyer. So I think hanggang dito na lang muna guys. We'll see you again on the next one. Peace!